Isang napakagandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po sa aking channel. Nandito na naman po tayo magbabalik upang magbabahagi na naman ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga skrito ng mga Japanese Imperial Army na nagbaon sila ng mga kayamanan mula po sa Southeast Asia at dito po napili nilang itago sa kabundukan ng Pilipinas, Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay yung tungkol po sa mga napakagandang markers. Kaya ba nating kunin ito? Yan po ay ating pag-uusapan kung ilan taon o ilang buwan bago natin ito makukuha kung tayo po ay magtsatsaga. Bakit tayong mga treasure hunter, karamihan sa atin ay nahihirapan? Yan po ang ating topic. So bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. Topic po mga ka-treasure hunter na ating tatalakayin ngayon ay tungkol po doon sa mga markang napakaganda na ating makikita sa bundok, katulad po ng mga itsura, mukha ng mga tao o mga hugis, puso, mga napakagandang mga triangle na inukit at mga hugis puso napakalaki at mga paa na kung saan yan po ay kabilang sa mga Yamashita treasure na kung saan itinago po ng mga Japanese during Second World War dito po sa ating bansa. At ang ating pag-uusapan ngayon kung gaano katagal natin ito bago makuha at kaya ba nating kunin ito, yan po ang ating tatalakayin. So yan nga po ang pinakamahalaga, yung makukuha natin ang mga treasure na yan kung saan may makikita tayong napakagandang mga sign o markers. Karamihan po kasi sa ating mga kababayan ay naghuhukay na kung saan wala namang nakukuha, at ako ay kabilang din sa nakahukay na walang nakuha noon. At yan po ay ating experience sa kadahilan ng wala tayong masyadong alam tungkol po sa mga naitagong sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Subalit sa pagdating po ng mga makabagong teknolohiya sa tulong po ng mga magagandang scanners katulad po ng mga 3D scanners na 3D images ay nakukuha natin unti-unti yung tinatawag na clue kung nasaan nga ba nakatago ang mga kayamanan ni Yamashita. Isa pong kwento ng tunay na buhay mga ka-treasure hunter. Isa po sa engineer ng construction na kung saan nakakuha sila ng Yamashita treasure, at yan, ito po ay ating ibabahagi sa inyo na sila po ay nagti-treasure hunting kasama po yung pagtatayo ng mga building na malalaki. At pag sinabing construction ay marami tayong tauhan at marami tayong inuutusan na kung saan pwede nating paghukayin at patrabahuin dyan po sa may treasure sites. At sa kanila pong experience sa pagtatrabaho mga ka-treasure hunter ay umabot po sila ng mahigit sa 2 taon bago po nila na-recover ang treasure. Kung gaano ito kalalim, talagang malalim mga ka-treasure hunter. Naabot po sila ng mahigit sa 70 feet
at maraming napakatigas na malalaking bato na boulders ang itinapal. At kung tayo po ay maghuhukay na mano-mano lang, kahit 10 pa tayo, ay hindi natin kakayanin kahit na 5 taon pa, sapagkat sa sobrang tigas po ng mga batong ito na napakalaki na hinarang ay mauubos ang ating lakas at hindi kaya ng mga silsil lang na ordinaryo. Kung wala tayong mga heavy equipment na malalaki na gamit, ay malabo na makuha natin ang Yamashita Treasure. Ang atin pong masundot ay mga markers lang sa itaas, mga sign, mga katulad ng pagong, yung mga 777 o kung ano-ano pang mga markers na niyari ng mga Japanese Imperial Army, mga triangle. Yan po ay napakarami tayong markers na makukuha sa itaas lamang yun. At digging tayo ng digging ay masasagupa na natin yung mga harang na malalaking bato na kung saan yan po ang experience ng ka-TH natin na isang engineer ng construction na kung saan na-recover nila 2 years mahigit ang nakatagong sikreto. Pero gumawa muna sila ng building sapagkat hindi ka naman makakahukay kung wala kang project na yayariin, sapagkat ito po ay sa tabing highway. Karamihan po kasi ng mga itinago ng mga Japanese Imperial Army pag malapit sa syudad ay nasa gilid lamang ng kalsada o mismong sa gitna pa ng kalsada yung iba, kaya nagre-renovate sila ng mga kalsada. Yan po ang mga karamihang treasure hunters na mga engineers. At yan po ang experience ng ating kakilala. Sa akin din pong experience, yan din po ay napatunayan na talagang napakahirap pala na kunin ito sapagkat aabot po ito ng ilang taon. Imagine mo, kapag sila ang nagbaon nito ay mahigit sila sa daan o maabot pa sila ng 500 sapagkat gumagamit sila ng mga prisoners of war. Minsan 1,000 sila katao yung inuutusan. Napakarami kasing mga prisoners of war na kanilang nadadagit nung panahon po ng digmaan, ay ginagamit po nila ito na nagko-construction doon sa kanilang structures na ginawa sa pagbabaon. So kahit sa bundok yan ay nakakapagtanil sila ng mabilis at madali sapagkat kumpleto sila ng chemicals at gamit, at yung mga prisoners of war ay maabot ng ilang daan. Napakabilis lang po itong magtanil ng malalim. Hindi po pailalim ang karamihan nilang ginawa, kundi padrifting papasok sa bundok, at mayroon din po silang pailalim na kung saan pangligaw, na kung saan yan po ang kanilang technique sa pagtatago ng mga kayamanan na kanilang nalut mula po sa Southeast Asia. So napakahirap po mga ka-treasure hunter. Sa mga treasures po na nagmamadali sila, akala natin napakadali sapagkat minsan ay inilagay sa loob ng bato, subalit napakatigas din po ng bato na pinaglagyan, at minsan ay napakalaking bato ang dumagan na hindi din natin kayang tibagin ng basta-basta lang. Minsan napakalaking puno, nandun sa gitna ng puno, binirinahan yung puno at inilagay sa loob. Yan po ang kanilang sikreto, at yung iba naman ay nilalagay sa mga pansyon ng tao na kasama ang mga buto. Meron pang isang kwento mga ka-treasure hunter na may nakita silang mukha ng napakalaking unggoy. Unggoy talaga, at yung unggoy ay nakaharap sa burol na kung saan napakaganda na kurting bilog, at ito po ay binili ng isang napakalaking negosyante, at pinatag ang bundok na kung saan nalugi ang bumili, at nag-treasure hunting sapagkat wala siyang nakuha dun sa bundok. Yung unggoy ay nagtuturo dun sa bundok, at hindi nila alam na yung unggoy pala mismo na malaki ang tiyan ay nandun lamang ang diamante. So karamihan po kasi na mga karakter o mukha
ay nasa loob ng kanyang katawan ang treasure. Kapag ito ay perfect shape ng unggoy or mukha ng tao or ano pa mang klaseng mukha, minsan ay diamond ang nakalagay dito. At ito po ay binubuhusan lamang ng chemicals ng mga Japanese kapag sila po ay nagsibalikan dito sa ating bansa. So may chemicals silang binubuhos na kung saan hindi na sila magtitibag at magbabasag ng mga bato sapagkat kusang lalambot ito na parang putik. So yun po ang sikreto dyan mga ka-treasure hunter. Napakahirap at napakatagal natin itong makuha kung tayo-tayo lang at malabo nating makuha ito kung ilang piraso lang tayo na maghuhukay kung ito po ay naibaon ng Japanese Imperial Army na naka-engineer. Sadya nga po talagang buwis buhay ang ating mararanasan kapag tayo po ay magre-recover ng mga sikreto ng mga Japanese. So muli, kapag tayo po ay nagtitreasure hunting at naghahanap ng kayamanan, yan po ay aabot tayo ng ilang taon bago makuha. Yan po ay ayon dun sa mga nakakuha na ng mga construction engineers na kung saan sila po ay naka-recover na. Experience na po nila yan at pinapatunayan din po ng History Channel na kung saan naglabas sila ng video na kung saan nakalagay ang sikretong kayamanan sa pamamagitan po ng camera at 3D scanners. At yan po ay klaro na talagang sadyang napakahirap itong kunin, hindi biro. Well secured ang pagkabaon at pag sinabing well secured, buwis buhay mo itong makukuha kung tayo-tayo lang. Sapagkat alam ng mga Japanese Imperial Army na balang araw ay hahanapin ito ng mga Pilipino at papahirapan nila ito ng husto bago mo ito makukuha. So hanggang dyan na lamang po ang ating pagbabahagi sa inyo at sana po ay may napulot tayong aral mga ka-treasure hunter sa ating pong ibinahagi sa inyo. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang umusad at marami pa po tayong maibahagi sa inyong mga treasure hunting videos. Thank you very much for watching mga ka-treasure hunter.